Praise be Jesus and Mary. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis. Di po ba? And the Word was made flesh and dwelt among us. And of course, Merry Christmas sa inyong lahat. Maligayang Pasko. At maligo kayo sa bagong day. Joke lang. No? Alam niyo po, no, meron daw paboritong Christmas song ang mga leon at tigre. Alam niyo yung Christmas song ng mga leon at tigre at unggoy? Ha? Alam niyo kung anong Christmas song nila? Ay, hindi niyo alam? Ang Christmas song ng mga leon o tigre at unggoy ay Jungle bells, jungle bells, jungle all the way. Yan, jungle. Meron ding Christmas song yung mga taga-disyerto. Alam niyo yung Christmas song ng mga nasa disyerto? Ha? Ang Christmas song ng mga nasa disyerto ay O come, ye faithful, joyful. O camel, kasi disyerto man, di ba? May camel man sa disyerto. So, ang ating pong ebanghelyo ay tungkol sa pagiging tao ng salita. No? At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, napaka-importante nitong pagdiriwang natin ng Pasko. No? Lalong-lalo na dahil no, ang Panginoon ay ipinakita ang kanyang pag-ibig sa atin. No? Kagabi, o sa umaga sa Italy, no, ay binuksan na ni Pope Francis ang pinto ng Jubileo. No? Yung start na ngayon, no, yung tinatawag na Jubilee of Hope. Ayan. At siguro alam niyo na rin yung mga simbahan, no, dapat alam niyo yan, na tinatawag na Jubilee Churches, no, dito sa diocese at sa buong Pilipinas. No. Sa Bicol, I think yung parish ng Peña Francia is considered one of the Jubilee. No. Dito sa diocese ng Novaliches, yung katedral, no, pati ninyong, I think yung St. Peter's Parish dyan sa Commonwealth. No? Considered mga... Sa Manila, sigurado na yun, yung Quiapo, no? The Nazarene, Shrine of the Black Nazarene. At pati na rin pala dito sa Novaliches, yung Our Lady of Mercy dyan sa Novaliches Bayan. Considered din siya na Jubilee Church. No? So sana gamitin natin, no, itong start ng Jubilee na makagain tayo ng mga indulgence para sa ating sarili at para sa ating mga mahal sa buhay. No? At malaki ang connection itong Jubilee of Hope sa ating pagdiriwang ng Pasko. No? Sabi nga ni Pope Francis, no, na nasa circular namin ngayon ng mga friars sa greetings ng aming Minister General, no, na ang hope, no, yan yung tayo'y umaasa dahil sigurado ang pangako ng Diyos sa atin. No? Alam nyo, iba ang virtue of hope sa hope lang as tawag dito, as a human human virtue. Bakit? Kasi yung virtue of hope, no, nakasalig sa pangako ng Diyos sa atin. No? And God, when God promised, He will surely do it. No? Kaya nga, no, kapag nakikita natin ang Belen, no, lalong-lalo na sa ating mga Franciscano, no, napaka-importante ng Belen. No? Hopefully, yung mga nandito rin na mga tertiary o mga meron kayong Belen sa bahay. May Belen ba kayo sa bahay?
patay. Dapat meron tayong bilin sa bahay. No? Because it is a symbol and really a manifestation of God's hope. No? Ang pag-asa ng Diyos. No? Kapag tayo pinanghihinaan, tayo dumadaan sa pagsubok, sa paghihirap, tumingin tayo sa bilin. No? Tumingin tayo sa sanggol na nasa sadsaban ang Panginoon. No? Because He is the light of hope. No? Liwanag ng pag-asa. No? Kasi nga, sabi ni Pope Francis, no, sa ating paligid makikita natin, no, na parang gusto mo nang sumuko. No? Parang dahil sa mga nangyayari, may gera dito, tataas na naman ang bilihin. No? Ngayon yata, kagahapon, tumaas na naman ang diesel. No? So, alam niyo po, no? Sa dinami-dami ng mga problema natin, no? Kailangan natin na nagbibigay sa atin ng pag-asa. No? Para hindi tayo sumuko at tayo ay magpatuloy. At walang iba rin yan, makikita natin sa sanggol na si Jesus sa ating mga Belen. No? Lalong-lalo na sa ating mga Franciscan. No? Very important yung Belen. Kasi bakit? Sino bang kauna-unahang gumawa ng Belen? Kundi ang ating Seraphic Father na si Saint Francis. No? Kaya nga alam nyo, no? Dapat tayong mga Franciscan, tayong unang nag-i-encourage sa iba na maggawa ng Belen. No? Naalala ko yung sa Bicol pa yata ako sa Bukidnon, no? Meron kami yung Belen na competition, no? Pagandahan ng Belen. No? Kasi para sa ganoon yung mga tao maging aware, no, na ang Pasko ay nakasentro sa pag-asa na dala ni Kristo. At tayong lahat, no, sa jubileo ng hope, no, o ng pag-asa, no, nawa sa ating pagtanggap ng grasya ng Panginoon ngayong Pasko at sa grasya ng jubileo, no, tayo din, no, by virtue of our baptism, maging pag-asa sa bawat isa. No? Will become, all of us, including me, will become missionaries of hope. Di po ba? Napakaganda nun. We will become missionaries of hope. No? Magbibigay tayo ng pag-asa sa ating mga kapatid na naghihirap at pinanghihinaan ng loob. No? At importante rin yun, no? Siguro mayroon din tinatawag na ministry of hope. No? To share the ministry of hope. No? Yung ministeryo ng hindi lang yung lectors, acolyte, altar server, choir, no? Meron din kailangan yung minister of hope. No? Sabihin, tayo ay maging mga tagapagbigay ng pag-asa sa ating mga kapatid. No? At hopefully, yung ating mga brothers and sisters na magpapaconsecrate, maging YFI, no? Ay maging ministers of hope, missionaries of hope. No? Hindi na pag tinignan mo, nawawalan ka ng pag-asa. Di, joke lang. Hindi. No? Pag tinignan nyo sila, no? Magkakaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay. Praise be Jesus and Mary.